Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like, share, and click the subscribe button and the notification bell para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. I have a good news, best friend. Kausap ko ngayon si Syra. Sino ba yung taong ang lakas-lakas ng boses kapag tumatawag sa akin? Pinaglihi yata to sa speaker? Walang bad news? Ayaw mo sa good news? Sige, may bad news ako. Nagtanong lang naman ako kung may bad news. Ano ba yon? Aagawin ko yung asawa mo dahil umiigting yung panga niya. Anong sabi mo? Uy, galit ka? Ayaw mong agawin ko sa iyong asawa mo? Akala ko ba hindi mo mahal yon? Natatawa pa niyang sabi. Hindi naman ako galit, hindi ko rin siya mahal. High blood ka? Kumalma ka nga. Kung katabi ko lang to, sinapa ko na. May girlfriend na yon. At may asawa na. Abigail, papayag ka bang may girlfriend ng asawa mo? Saglit akong di nakaimik. Hindi ko alam kung ano bang isasagot ko. Ano ba yung good news mo? Sagutin mo muna yung tanong ko. Ibababa ko na nga lang to, Syra. Ito naman joke lang yon. Kalimutan mo na lang yon. Ang good news ko pala sa'yo ay pabalik na ako sa Pinas. Talaga? Ba't parang di ka masaya? Masaya ako, hindi lang halata. Honestly, masaya talaga ako na uuwi na siya dito sa Pinas. Ang tagal ko na rin di nakikita si Syra. Kailan ba? Secret ko lang yon. Gusto kitang i-surprise. May secret pa tagang nalalaman ng babaeng to. Sige na, anong petsa ba? Secret nga. Sige na, bye na muna. See you when I see you na asawa ni Nathaniel. Natatawa niya pang sabi. Talagang inaasar ako ng babaeng yun Nandito ako ngayon sa room sana namin ni Nathaniel, pero akin lang to ngayon dahil hindi na siya dito natutulog. Mas mabuti ng ganito. Lumabas na ako at bumaba na sa baba. Mukhang ako lang yata ang tao ngayon sa bahay. Kumain. Pagbasa ko doon sa isang note na nakalagay sa mesa, masarap sana yung pagkain pero diet ako ngayon. Nilagang itlog na lang muna at tubig. Hindi ko ginalaw ang mga pagkain na nasa mesa. Bala ko ngayong araw na pumunta sa bahay nila Arthur, kaya naman pagkatapos kong kainin yung nilagang itlog, ay umakyat na ako. Habang naglalakad sa hagdan, inaalala ko na naman yung mga salitang binitawan kahapon ni Nathaniel. Low down your voice, Abigail. Nakakahiya sa mga kapitbahay. Baka sabihin nilang hindi ako mahal ng asawa ko. Hindi ko alam kung bakit nga ba pumintig na malakas ang puso ko nang sabihin niya yon. Muntik na nga akong hindi makatulog ng maaga kakaisip nun. Bakit niya pa kasi sinabi yon? Baka daw sabihin ng mga kapitbahay na hindi ko daw siya mahal. Ha? Nagpapatawa ba siya? Mahalin niya yung mukha niya. Yung sandra niya na ubod daw ng kabaitan. Sapakin ko yun Binabanggit ko pa lang ang pangalan niya. Naiinis na ako. Paano pa kaya kung makita ko ulit siya? Baka masapa ko na. Hindi ko na tagababanggitin yung pangalan ng babaeng yun. Nagbihis na lang ako pagkatapos pumunta na sa bahay nila Arthur. This time ay si Aling Evelyn ang nagbukas ng pinto para papasukin ako. Noong pumunta ako dito ay yung mukhang bagong katulong yung nakapansin sa akin. Iha, pasok ka. Ninitian ko si Aling Evelyn at ganun din siya sa akin. Mag-iisang buwan na palang hindi kita nakikita. May alam kaya siya sa mga nangyayari sa akin? May alam kaya siyang break na kami ni Arthur? Pumunta naman po ako dito noon pero iba po yung nadatnan ko noon Ganoon ba? Opo. Naglalakad kami ngayon papasok sa kanilang bahay. Anong gusto mong kainin? Wag na po, Aling Evelyn. Katatapos ko lang pong kumain sa bahay.
Huwag naman sana ako makarma dahil sa pagsisinungaling ko. Tubig na lang po. Sige, hintayin mo ako at kukuha muna ako. Sige po. Pagkaalis ni Aling Evelyn ay pinagmasdan kong mabuti ang loob ng kanilang bahay. Wala namang nagbago sa mga disenyo, pero mukhang natahimik yata yung buong bahay. Heto na iha, ibinigay sa akin ni Aling Evelyn ng isang basong tubig. Salamat po. Akin na iha. Kinuha niya sa akin yung baso nang maubos ko ang tubig na ininom ko. Nasaan nga po pala sa Arthur? Baka nasa kwarto niya iha. Pwedeng ikaw na lang munang pumunta? Hindi kita masasamahan dahil may aasikasuhin pa ako. Ngumiti siya sa akin at parang nangihingi ng tawad dahil hindi niya ako masasamahan. Okay lang ba iha? Opo naman po Aling Evelyn. Alam ko na rin naman po kung saan yung kwarto ni Arthur. Matapos iyon ay pumunta na nga ako sa kwarto ni Arthur. Nasa tapat pa lang ako ng pinto. Nagdadalawang isip akong kakatok ba ko o hindi. Pero sa huli pinili ko rin kumatok. Why are you here? Bungan kaagad sa akin ni Arthur nang pagbuksan niya ako ng pinto. I want to talk to you, Arthur. Nakasuot siya ng kulay puting sando at nakapajama. Oh, I forgot to tell you. Janet is here. May nakita akong nakahiga sa kanyang kama at mukha lang ang nakikita ko dahil natatabunan ng kumot ang katawan niya. Hindi ko alam, pero parang biglang may sumakit sa bandang bibdib ko. Don't mind her, Abigail. Just tell me what you want to say. Lumipas ang ilang segundo bago ko naibuga ang aking bibig. Sorry, Arthur. Ang tanging lumabas lamang sa bibig ko, naramdaman kong sumasakit ang lalamunan ko. It's okay, Abigail. Don't worry. I already move on. Ngumiti siya sa akin at pinilit ko rin ang sarili kong ngumiti. Sorry, Arthur, dahil sumuko ako agad. Hindi ko kinayang ipaglaban ang relasyon natin. Hindi ako naging matatag. Kung nasaktan man kita, sorry. This is the reality, Abigail. I think you're happy with your husband, and there's nothing wrong with it. Hindi ko na napigilan pang luha kong pumatak. Are you crying? Tanong niya, pero pinunasan ko lang ito. No, napuwing lang ako. Pagdadahilan ko, napuntang atensyon namin sa babaeng nakahiga ngayon sa kanyang kama dahil mukhang nagising ito. You alright, babe? Masakit pa yung ulo mo? Tumalikod ako para maiwasan ko silang tingnan. Tumulo na ng kusa yung mga luha ko. Di ko na napigilan pa. Who is she, babe? Pinunasan kong luha ko, pero nanatili pa rin akong nakatalikod sa kanila. She's just a friend. Naramdaman kong may gumuhit na sakit sa dibdib ko. Huminga ako na malalim at humarap sa kanila. Ngumiti ako kay Janet. Hi, I'm Abigail, Arthur's friend. Oh, hi, I'm Janet, Arthur's girlfriend. Pinilit kong ngumiti, pero mukhang ginagtagumpay kaya tumalikod na ako at humakbang papunta sa pinto. I think I should go now, Arthur. Yun lang ang sinabi ko at tuloy nang umalis sa bahay nila. Hindi ko na nakuha pang magpaalam kay Aling Evelyn. Hindi dapat ako nagkakaganito dahil ako din naman ang may kasalanan nito. Ako ang dapat sisihin dahil sa naging desisyon ko. Abigail, I'm just trying to move on. Hindi pa man ako tuluyang nakasakay sa kotse ko, ay narinig kong nagsalita si Arthur sa likod ko, dahilan kung bakit natigil ako sa paglalakad. Hinabol ako ni Arthur dito sa labas ng bahay nila. I'm just trying to move on here, Abigail. You don't know the pain you've caused to me. Mas lalo pa akong naiyak sa nalaman ko. Nasaktan ko si Arthur dahil sa naging desisyon ko. Sinaktan kong tanging nagmamahal sa akin ng tunay. Minahal mo ba talaga ako, Arthur? Bakit di mo ako pinaglaban? Anong klaseng tanong yan, Abigail? Ikaw ang unang sumuko sa relasyon natin, kaya sumuko na rin ako. Wala na rin namang saysay ang pagmamahal ko sa'yo dahil sumuko ka na. Ikaw dapat ang tatanungin ko niyan. Minahal mo ba talaga ako, Abigail? Ganito pala talaga kasakit ang magmahal.
Si Arthur lang ang lalaking tanging minahal ko ng sobra. Siya rin ang tanging lalaking nagparamdam sa akin ng ganito. Minahal kita, Arthur. Totoong minahal ko siya. Pero mas mahal ko yung mga magulang ko. Pasensya na kung hindi kita pinaglaban. Huwag mo namang sanang isipin na hindi kita minahal sa 3 taong magkasama tayo. Pinunasan kong luha ko gamit ng aking palad. Lubha akong nasasaktan hindi para sa sarili ko, kundi para kay Arthur. Patawarin mo ako, Arthur, dahil naging mahina ako. Mas ginusto kong sundin ng mga magulang ko kaysa ipaglaban ng kung anumang meron tayo. Wala na akong magagawa, Abigail. Ito ang tadhana natin at hindi natin ito mapipigilan. Akala ko noon, siya nang lalaking makakasama ko habang buhay. Kasalanan ko to dahil naging mahina ako. Pero pwede pa naman tayo maging magkaibigan, di ba? If that's what you want, Abigail. Humiti ako sa naging sagot niya. Sanay na ako sa ugali ni Arthur. Kung anong gusto niya, yun ang masusunod. Can you please change that attitude of yours, Arthur? Siguro dahil sa ugaling yan kaya hindi tayo nagtagal. Hinayaan mo lang ako sa naging desisyon ko dahil gusto mo palaging nasusunod yung gusto ko. Ginusto kong sumuko sa relasyon natin, kaya sumabay ka na lang din at sumuko. Please stop that. You can find the genuine happiness because of that attitude. I can change this attitude of mine, Abigail. This is who I am. Ganito ako magmahal. I guess wala na ako magagawa dyan. I have to go. I think this will be the last time we'll see each other. Kumunot ang noo ko sa sinabi niya. Bakit? Iiwanan ko ng lugar na to. To move on, I guess. And to find my happiness at the same time. Paano si Janet? Isasama ko siya. We will find our happiness together. I hope you will find yours. Pinagmasdan ko ang paglalakad niya papasok sa bahay nila. Sana mahanap kong kaligayahan ko. Oo naman, tita. Iminulat ko mata ko at unang nasilayan ng puting kisame. Nasaan ako? Iginala kong aking paningin at nakita ko si Nathaniel na mukhang katatapos lang makipag-usap sa cellphone. Are you okay? Pinilit kong bumangon. Tinulungan pa ako ni Nathaniel. Why am I here? Tanong ko na makita kong nasa hospital kami. May back hurts pero hindi naman ganon kasakit. Mukhang dahil sa pagtulog ko kaya masakit. Nadulas ka. Ang rason ng pagkawala ng malay mo dahil sa hindi mo pagkain. Ang tigas ng ulo mo, Abigail. Bakit ka nagda-diet? Your ways of diet's improper. Nasaan sina mama at papa? Hindi ako nag-abalang sagutin ang tanong niya. They are now on their way. Please, Abigail, hindi mo napapansin na pumapayat ka. Ang OA? Okay. I admit na hindi nga wastong paraan ng pagdadayet ko. I was just desperate to lose my weight. That's why. Bumukas na lang bigla ang pinto at iniluwa nito si Mom at Dad. Mom! Dad! Mom hugged me tightly. Sina Dad naman ikinausap si Nathaniel. Are you okay? Saan nasakit? Oh my, Abigail, you look so thin. Habang hawak niya ang mukha ko. Mom, I'm okay. I just passed out or not eating enough. Sorry, because I made you worried. Yakap ako ni Mom at tiningnan ko naman si Dad. Sorry, Dad. You're okay now? Nakalapit na pala si Nathaniel. Kumalas na din sa yakap si Mom sa akin at nasa tabi niya si Dad. Just tell me which part hurts. Baka sa mukha niyang pag-aalala. Okay lang talaga ako. Anak, okay ka lang? Kung hindi pa sinabi ni Nathaniel, hindi namin malalaman. Yakap niya ngayon si Mom. Mom looks like she would pass out discovering what happened to me. Okay na po ako talaga, Dad. I think you need to go home. Nakaabala pa po ako sa trabaho niyo kaya pasensya na po. Dad smiled and hugged me tightly. Tito, you can now go home with Tita. I take care of Abigail.
Buti naman at na-convince nila si ma'am na umuwi na lang at magpahinga. Nalungkot ako dahil pinag-alala ko sila sa akin. Sa halip na tumuo ng aming negosyo, narito sila na nag-aalala tungkol sa akin. Nagtatanong kung ayos lang ako. Alam kong kasalanan kong lahat ng to kung bakit hindi ako inaalagaan ng sarili ko. Inasikaso ko si Nathaniel ang pag-alis namin doon. Tinupad niya talaga yung sinabi niya kay ma'am at dad. Sa pag-uwi namin, ay pinagbuksan niya ako ng pinto ng sasakyan na ngayon niya lang ginawa at pati na rin sa pagdating namin. He even held my waist and escorting me that made my heart beat faster. "Manang Judy!" Sigaw ni Nathaniel nang nasa loob na kami ng bahay. "Sino si Manang Judy?" Tanong ko sa kanya, pero nasagot ang tanong ko nang may babae naglalakad pababa ng hagdan. "Hi po sir at ma'am," sabi ni Manang Judy. I think mga 50 o pataas yung edad niya. "Natapos ko na pong linisin yung kwarto niyo ni ma'am." Masayang sabi niya sa amin. May ngiti din sa mga labi niya. "Just Abigail, Manang Judy." Then I smiled at her. At akin lang po ang kwartong yon. Mas lalong lumawak ang ngiti ko at tiningnan si Nathaniel pero iniwas niya lang ang tingin niya. "Ganoon po ba?" "Kung ganoon, tapos ko na pong linisin ang kwarto niyo ma'am at ipinag-utos ni Sir Nathaniel," she politely said. "Manang, just Nathaniel." "Abigail na lang po Manang. At kami po dapat ang nagpopo kasi mas matanda po kayo kaysa sa amin. Pasensya na kayo, pero maaari bang ihot-iha na lang itawag ko sa inyo? Kung ayaw niyo namang tawagin ko kayong sir at mama." "Much better Manang." Ngumiti siya kay Manang na ikinangiti din ni Manang. "Let's go?" Tanong niya sa akin. "Sige." Then she held my waist and escorted me again as my heart beating faster again and again reminding myself that I should stop this ASAP.